Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Narito na ang inyong hinihintay, ang programang magpapakita ng di nakikita, ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yo! Topa Show! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topa Show! At ngayon, narito na po sila, ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Tapasio. Yes, yo! Topa Show! Third campaign. Yes, yo! Yes, yo! Yaba mga kasama, magandang umaga po sa inyong lahat. Isa na naman pong edisyon ng Yes, Yo! Topa Show! Eto ko si Atty. Ferdy, Mr. Sex Appeal, pogi na macho pa nga, Topasyo. Buwabati po sa inyo ng mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. Kasama si... Hi, I'm Miss Juvie de Guzman. Siyempre po ngayon ay Miyerkules. Yes. Yan. Ang petsa ay 20 ng Agosto. Bukas ay holiday. Opo. At start ng long weekend. Tama. Biro mo, 21 holiday. Yes. Ninoy Aquino. 22, hindi holiday, pero pwede na kayo mag-leave. Atin lang. Wala na nakikinig. Ano ka ba? Regular holiday yun eh. Alin? Yung Sabado. Hindi, 22. Okay. Friday yun. Opo. Hindi holiday yun, pero pwede ka na mag-leave. Pwede na. So, baka may natitira kayo leave kasi Sabado, Linggo, syempre walang pasok. Lunes, araw ng kagitingan o Holiday long na weekend. naman. Holiday na naman. So, isa lang. So, baka pwede nang patusin yung Pwede na. 22 na mag-leave. Okay. Oh, yeah. Anyway, nanood ka ba, Ma'am Jubes? Ay, grabe ang inyong press con. Hindi lang yung press con kasi Ay, yung yun naman away? hindi yung kahapon. Yes, yung hearing. Yung hearing Yes, na oo naman. tungkol sa kwan. Alam mo, in fairness, maganda yung pamamalakad ni Senator Dante Marcoleta. Okay. Oo, kontrolado niya. Hindi pa ulit-ulit yung mga question. Mabilis. Tsaka hindi siya naghihintay ng sasabihin sa kanya. Yes, oo. Medyo firm siya, pagkatingin niya binobola siya, pero ginagalang ang karapatan ng lahat ng tao. Correct. Yan. At syempre, ang higit sa lahat, in-announce niya, di ba, antimano sa kanyang opening statement. Gagalangin ang lahat ng rights, including the right against self-incrimination, the right to counsel. Ayun. Yan. At maganda yung mga tanong. At ang maganda dyan, pinagpaliwanag yung DPWH. Di ba yan ang sinasabi ko palagi? Hindi pwedeng contractor lang. Nandyan ang DPWH. Kasi kung ikaw ay contractor, hindi ka naman pwedeng basta pumasok di ba? Nang walang final say. Oo, nang walang final say. Ibig sabihin, ng DPWH. Oh, yeah. Alam nga naman, bigla kang, ako gagawa ng kalye, gawin Correct. natin. Hindi pwede yun. Yan ay, di ba, may disenyo, Opo. may bidding, may qualification, merong inspection, at yung bago mabayaran. Sila yung magbibigay ng talaga kung sino yung para dito, para doon, di Oo, ba? ang nakikita lang natin dyan kasi, nabibigla ako, yung iba kasi, pag tinitignan mo, legitimate na mga contractors naman. Pero meron yung tinatanong ni Senator Marcoleta, di ba, hardware lang siya, biglang lumaki na. So, yun ang tinitingnan natin, bakit biglang lumalaki? At ang dapat dyan na sana ay mangyari, may mga local officials man lang. Local officials na Namamagitan sa kanila. yung imbitahin, Imbitahin pagpaliwanag. Di ba, may ibinigay tayo rito ang mga top na mga probinsya pagdating sa infrastructure. At number 1 nga dyan yung Bulacan, di ba? Yeah. Bulacan. Bulacan. So, yun po. Tingnan natin yung mga top 10 na mga flood
ng mga probinsyang may flood control projects. Opo. At yun nga ang nagtataka ha, ito ang dapat na tingnan natin. Pagdating sa flood control, very valid po yung puntos ni dating Senate President at ngayon Senador Mig Zubiri. Di ba? Yung NEP, di ba, kaya nga in-explain ni Secretary Bonoan ng DPWH. Opo. Di ba sabi ko nga, bakit ang DPWH ay dapat panagutin din, di ba? Yeah. Okay. Kasi nga, pinapaliwanag ni Secretary Bonoan, di ba, it all starts, di ba, pinaliwanag na natin yan. Yes. Ang GAA naman, baka akala nila, nanggagaling spontaneously from the House. Kasi, sinabi natin, the House holds the power of the purse. Pero, parang ano yan parang misis mo at saka, yung parang mag-asawa. Yes. Sasabihin nung misis mo, eto ang budget natin eto ang gagastusin natin sa kuryente, sa tubig, sa pagkain, sweldo nung maid, di ba? Yes. Opo. Pampabeauty ko, yan, di ba? Baon ng mga bata, etc. Yang misis, yan yung Pangulo. Opo. At magsusumiti siya sa Kongreso, sa House, Ayun. ng National Expenditure Program. Opo. Ito ang priority ko, edukasyon. Ito ang parang wish list yan Parang, honey, ang pangmatrikula natin ay ganito ang budget. Ang ating pang-kuryente ay ito ang budget. Opo. Yan. Panggawa noong bubong para hindi tumulo, yun ang flood control. Ito, Ang budget. ganda lang. Yan. Okay. Pupunta yan sa lower house. Yan. Ang lower house titingnan. Ang problema, sabi ni Senator Migs, pagdating sa lower house, sasabihin ng mga miyembro, bay, teka muna. Bakit ang laki ng matrikula? Liitin natin yung matrikula. Oo. Lagay natin lahat sa pangpapagawa ng bubong, yung flood control. Bubong lang. Iyon. Binawasan yung matrikula. Huwag na silang magmatrikula. Bubong na lang. Oo. Parang ganun. Bubong na lang. Oh. Oo. Di ba? Opo. Mag-public school na lang yung mga bata. Huwag Na nang private. magmatrikula sa private. Oo, yun ang problema. Iniiba. Yung priority na edukasyon, yung health, binabawasan, nilalagay sa flood control. Yan. Yung mga flagship projects ng Opo. Pangulo, let's say, yung subway, yung PhilHealth, Opo. di ba dapat yun, automatic, may appropriation from sin taxes. Tinatanggal nila. Opo. Saan nila nilalagay? Sa flood control. Hello. Eto, yung sa military, pambili ng mga tangke, mga barko. Huwag na tayong bumili ng bagong barko. Lagay na lang natin sa flood control. Puro Ay, flood grabe control. pala, Bakit? no? Kasi nga, Oo. doon sila kumikita sa flood control. Yung mga flood control projects na mahirap i-audit. Yan. Ang gusto ni Senator Zubiri, Yeah. pag-submit ng NEP, sino doon sa House of Representatives na nagbawas ng para sa edukasyon, nagbawas para sa health, nagbawas para sa defense, at may alitan nga tayo with China, binubuli tayo. Di ba? Yun ang mabilgat na ginagawa ng House. Nire-realign nila. Plus, nirereklamo ni Congressman Ungab. Dapat daw yun, halimbawa, sinabi ng presidente, eto, ganito ang budget. Opo. Pwede mong bawasan yon, pero wag na wag mong dadagdagan. Ayun. Oo, kasi dapat ka nga inaayos mo na balanse yung budget, hindi yung overspending ka. Hindi yung magsasubmit ang Malacanang ng X amount, ang iyong i-increase ay X times 200, 300% yung Oh my isang God. item. Yun ang sinasabi ni Congressman Ungab. Tinatanggal sa iba, nilalagay sa iba.
Merong automatic appropriation yon. Meron daw 14 na batas na may automatic appropriation para sa mga iba't ibang mga priority projects. At isa nga dyan, yung PhilHealth na kinukuha dun sa mga taxes on liquor, cigarettes. Bakit pinapakialaman daw yon? Bakit ginawang zero ang budget ng PhilHealth pagdating sa kinukuhang revenues from the sin taxes, so-called? Yun ang mabigat. So yun ang kinagagalit ni Senador Zubiri. Puro irregularities daw pagdating doon. Oo, tama. Malungkot yan. Maraming problema yan. Pero alam mo ba, nagulat ako rito sa isang headline na ito. Opo. Nakalagay, 5 nahuli ng PIDEA sa drug den. Kala ko si Delima. 5 pala. Hindi pala. Pangalan lang? 5 tao. 5. Kala ko Delima 5 lang. nahuli ng PIDEA. Hindi pala. Delima. So yun ang mabigat na nangyari dyan. Opo. Okay. So, ang nangyayari tuloy, kita mo ha, ang nangyayari sa ating bansa. Ito, nakakalungkot ha. Opo. Tayo ay nangangamote na naman. Kaya sabi sa inyo, ano ba yung national fruit natin? Mangga, di ba? Yeah. Di ba mangga? Aha. Dapat ang national fruit natin, kamote. Pagkapalitan natin. Oo, kasi nangangamote na naman ang Pilipinas. Prutas bang kamote? Hindi yata ano. Prutas bang kamote? Parang hindi eh. Parang gulay siya. Wow. Parang ano po yan eh, potato. Sweet potato. Kamote. O root crop, Root kamote. crop, yes. Pero ba't yung kanta? Alam mo ba yung kantang yon? Ano po? Yung Eat Kamote, the musical fruit. The more you eat, the more you utot. The more you utot, the better you feel. So eat kamote, the musical fruit. Ayan na. Wala na, attorney. Puro tayo utot dyan. Anyway, kaya napag-usapan yung tuloy eh. Yung kamote, eto na naman ha. Opo. Mayroon pala ang mga paggastos sa mga bagay-bagay, sa mga proyekto ng isang gobyerno na may international standard. May recommendatory naman to, hindi naman to mandatory. Okay. Katulad, pagpalagay na natin, o hindi pagpalagay, kasi katulad ng, let's say, yan ha, pagdating sa edukasyon, edukasyon. Edukasyon. Oh, yan. Ayon sa UNESCO, yung United Nations, yung cultural chuchu. Oo, basta may ibig sabihin yung UNESCO eh. Dapat 4 to 6% ng gross domestic product ay inilalagay sa edukasyon. At nakalagay naman sa ating saligang batas na edukasyon ang dapat pinakamalaking budget. Dito pala sa Pilipinas, 3.5% lamang ng GDP ang nakalaan para sa edukasyon. Binabawasan pa. Nilalagay sa akap yung iba. Di ba? Niloloko pa tayo. Di ba? Pagdating naman sa social welfare, 5.1% ang benchmark ng International Labor Organization para sa proteksyon yung mga mahihirap. Yeah. Yung mga sinasabi ni Manay Lenny Laylayan. na nasa laylayan. Tayo, 2.2% lang. Di ba sinabi natin noon, ano ba to? Mas malaki pa yung budget ng unprogrammed. Na hindi alam. Na ginagamit. Na hindi alam kung saan ilalagay siguro sa mga dole-out kesa sa budget ng DSWD. Bakit ganon? Ayan, Ghost Project hindi. kasi. Ghost. Maraming momo. Pagdating naman sa World Health Organization, sinasabi niya na para maganda ang health services ng isang bansa, dapat 5% ng GDP. Ayun. Oo. Ngunit tayo, sa National Expenditure Program, 1% lang. Ala, Napakaliit. yun na yun. Oo, parang kinukuriputan tayo. Bakit God. ganun? So, pagdating sa healthcare,
pagdating sa edukasyon, pagdating sa social protection, nangangamote ang Pilipinas. Yan. Pero may good news si PBBM dyan, di ba? Ano yun? Zero bill. Oh. Hindi nga, paano mga isi-zero bill? Magandang news yan, di ba? Pinuri na natin yan, Opo, in-explain na opo. natin yan. Yun nga. Pero sana, hindi lang yan. Aha. Kung hindi nila kinuha yung pera ng PhilHealth at kung saan-saan katsurbahan nila kinuha, nilagay, hindi dapat ganun lamang. Maganda, thank you, na kapag ikaw ay nasa ward at hindi ka naman naka-aircon yung kwarto mo, at ikaw ay may ka-share na sa kwarto, ay zero bill. Oh, yeah. Ngunit siguro kung hindi kinuha yung sa PhilHealth, kung mas malaki ang allocation sa health, siguro kasi dito, di ba sinabi, hindi kasama ang emergency room. Hindi kasama yung mga GOCC run hospitals, ano to, yung mga malalaki, National Kidney Institute, Philippine Heart Center, di ba? Hindi kasama nun sa zero chuchu nila. Ay, ganun. Oo, kasi nga, kulang pa rin. Noon na lang nagka-skandalo, saka sila nagkukumahog na maghabol. Ayun. Nasasabihin, hindi! Para lang sa zona yata ginawa yan eh. Parang yung 20 pesos na bigas. Oo, may 20 pesos na bigas, pero 20 pesos ng bigas, hindi dahil yun ang talagang presyo ng bigas. Oh, yun. Yun ay subsidized. Hindi natin alam, niloloko lang tayo, di ba? Ganon. Ang gobyerno rin na nagbabayad, parang akap din yun, parang dole out Ay. din yun. Patay Hindi tayo. dahil yun na ang tunay na presyo ng bigas. Bigas pala. Oo. In other words, pakitang tao na naman. Moro-moro na naman. Kaya lang sabi nitong si Pagdanganan, Aha. yung budget secretary natin, Opo. kasi daw, pag sinunod daw yung mga benchmark, kulang ang budget. Ang maganda dyan, i-balance yung budget, yung billion-billion sa flood control, baka pwedeng bawasan kasi wala rin naman nangyayari. Di ba? Yung sa AKAP, baka naman pwedeng bawasan. Bawasan lang ang kurakot, may pera eh. Kaso sakit mo, naman nun, kung sir. 40% yung Oo. sinasabi, 40% pa lang ay natatapo na right off the bat. Pwera pa yung mga parking fee, etc. Nasabi nga ni Mayor Magalo, nga natitira mga 30% na lang. 30 to 40%. Mabigat ang laban. Pero po, ang umaandar lang palang budget para sa mga flood control ay 30% lang pala ang nangyayari. Kung ibabalik mo yung 70% na walang kurakot, aabot yan eh. Hindi Kaya pala- exceed ng budget capacity. Kaya pala nagguba. Oo nga Nagguba eh. ang ating mga proyekto. Yun ang mabigat na nangyayari sa ating bayan. Yan. Kawawa Oo. naman tayo. Ngayon, ano nangyayari, di ba? Mm. Tinalakay na natin na ang poverty ay tumataas. Opo. Kasi walang ginawa yung Philippine Presidential Advisor on Poverty Alleviation, kundi maghamon ng kanta, hindi naman ma-alleviate. Hindi pwede yung mga palliatives na wala naman kasi talagang expertise si kasamang Larry para sa poverty alleviation. Ang natatawa lang nga kasi Malungkot ako. yun. Hindi, malungkot talaga. At saka puro kasinungalingan. Kita mo sasabihin niya. Ito lang nakakahawa yata etong gobyernong to sa pagkasinungaling. Yun Hindi naman naman dating sinungaling si paring Larry eh. Kita mo, sasabihin niya nakulong daw lahat ng kliyente ko. Nilagay niya yung litrato ni Pangulong Duterte, ni Sheila Guo, ni Alice Guo. Di ko naman po naging kliyente si Pangulong Duterte kahit kailan. Correct. Hindi ko naging kliyente si Alice Guo kahit kailan. Hindi ko naging kliyente si Sheila Guo kahit kailan. Wrong Yan. mistake siya dyan. Talaga. Bago kine-claim niya na siya ay abogado ni Pangulong Arroyo. Di ba laging sinasabi Arroyo lawyer. Ngunit, alam nyo, eto magbibigay ako ng 1 milyon sa kahit sino magpapakita sa akin na siya ay umapir sa korte on behalf of Mrs. Arroyo or FG Arroyo. Hindi po siya pinapa-appear.
Oh. Kiniklaim lang niya na abogado siya. Grabe Maaaring naman. nandun siya, patambay-tambay, pasundot-sundot, pero never siya nag-appear sa court on behalf of Mrs. Arroyo and FG Arroyo. Ewan ko kung bakit ayaw siyang Ba't niya papirin. kiniklaim? Ewan ko kung bakit ayaw siyang papirin. Anyway, nabanggit ko yan, hindi dahil sa kung ano pa man, naalala ko lang yung poverty alleviation kasi matindi na talaga. At dito bagamat ako alam niyo naman hindi ako natutuwa talaga kay Rizon Tiveros. Pero pagdating dito sa bagay nito, okay siya sa akin. Ayan. Yung pagtanggal nga ng e-gambling. Kasi, di ba, ang ginagawa, talamak na ang e-gambling. May mga nagpapakamatay na nga Yes, pati bata. Oo, mga bata, may nag-aaway ng mag-asawa. Opo. Eto, di ba, hinigpitan na ng BSP. Sinabi, tanggalin niyo na yung e-wallet ng mga bangko dyan sa banking. Para yung e-wallet services. Eto naman, tinanggal nga, sabi nga nila talaga, if there's a will, there's a way. Kung may paraan. Kung gusto, may paraan. May paraan. Oo, di ba? Kung ayaw, may dahilan. Tama. Eto, tinanggal na nga sa mga e-banking, di ba? E-wallet. Yes, So, hindi ka na pwedeng magbayad, magpusta using yung mga mobile banking mo ng mga bangko. Yan, mamaya may guest tayo from the PDIC. Titingnan natin yan. Ang ginawa naman ito mga online gambling ay pumunta sa mga e-commerce. Katulad ng Viber, Telegram, pati yung mga online shopping. Ala. Pwede na sila Hinaluan na. magbayad. Hinaluan na. Kaya Yan. pala. Katulad nito At, di ba, sabi nila, bakit ang PAGCOR daw, Kengkoy? Di ba, merong prohibition dati. Hindi pwede magkaroon ng tayaan ng loto, bilihan ng sweepstakes, etc. 300 meters sa eskwela. Yes. Pero, yung mga estudyante na may smartphone, minuminuto ako, nabibuisit ako. Minsan may pinapanood ka Lumalabas Biglang sa'yo. lalabas na lang mga online gambling. Opo, nagpapapak Nakakayamot kasi. Diyan si Ivana Alawi, si AJ Raval. Itong mga to naman, alam kong hanap buhay yan, pero sana naman pinipili natin yung ini-endorse natin. Oo Diba? nga. Pambihira naman Oo nga. Oo nga. Viber, yung mga ganitong apps, pwede ka na magbayad doon. Di Opo. useless yung ginawa ng BSP. Ang dapat kasi talaga nagre-regulate nito, PAGCOR. Okay. Ang problema sa PAGCOR, kahit kailan naman, hindi naman lang ngayon even before, even sa previous administrations, masyadong ginagawang parang cash cow. Pero ngayon Mas matindi. pinakamatindi. Dati naman hindi ako nakakakuha ng mga advertisement. Pwede ka mag-e-gambling, sasadyain mo, pupunta ka ron. Oh, grabe. Oo, hahanapin mo yung website. Pero ngayon, mayat-maya ayan nakakatawa. Kumbaga, lumalapit na sa yung Habang tukso. dinidiscuss natin yung e-gambling, yung pumasok tong e-gambling Maria dito. Josep. Oo. na. Ang sexy ni Ivana Alawi. Na, Grabe, yun ang grabe. yun ang mabigat. Opo, Na opo. nangyayari. At sana, ituloy-tuloy po ng Senado. Ituloy. Huwag yan matabunan nitong controversy ng mga flood control kasi this is equally important. Yes. Kasi moral character po, kahit yung mga batang maliliit na may allowance na 100 pesos, sa halip na Nagagamit nila. ipambili ng pagkain, ipambili ng ballpen, notebook, sinusugali. Opo, totoo. Oo, pambihira. Ini-start natin ang culture ng gambling at may mga experts na nga na nag-testify, addictive ang gambling para sa maraming tao kaya nga lakas ng kita ng mga casino So dapat po tingnan natin to. At sa notang yan mga kasama ay antabayanan ninyo ang aming mga panauhin sa pagbabalik ng Yes, Yes, Yo, Topacio. Pagkatapos sa mga commercial information, abentuan sa patalasas, paalalahan na po yan dyan sa inyong Stars Breaking News Today at sa mga medya sila kung ano ang pagsunuman natin oras. Alas 11:25 ng umaga. 1, 2, 3, Yeah! Yes, yo, Topacio! Dahil ang balita hindi tumitigil. Dahil ang balita tuloy-tuloy na nangyayari. Dapat alam mo ang latest kahit ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita kay Senyor
Balita. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Ray Pacheco. Live na mapapakinggan sa DWIZ. Panoorin ang live sa Aliw 23 at naka-live din sa DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Kaya mga senyorito at mga senyorita, mga senyor, mga senyora, makibalita na kay Senyor Balita. Monday to Friday, alas 3 ng hapon. Bahagi pa rin ng DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Main concern lang naman natin ngayon is yung presyo ng palay. At tinututukan ho natin yan at sa maraming area, nag-improve na naman from dating 8, meron ng 14, meron ng 15. Pero sa ngayon nga, yung ang pinaka long-term solution dito no, is yung pag-amyenda sa RTL natin. Importante kasi basically oversupply talaga ng imported rice na maganda na mura ang punot dulo nitong problemang to. So unless maamyendahan natin tong batas na to para maiayos to. Unfortunately, yun nga, parang guerrilla style lang ang mangyayari ngayon. Kung saan narinig o may nag-report na mababa, ay pupuntahan. So I'm quite positive. No? Outlook ko dyan is positive. Of course, siyempre, it's going to be an uphill battle. No? Kaya kailangan ko suporta ng lahat ng magsasaka sa buong bansa natin na suportahan ang push ng DA. Of course, marami tayong mga kakampi sa Kongreso at para malaman lang nyo, ang ating Pangulo mismo ay halos every other day tumatawag sa akin at kumakausap din sa mga ibang mga mababatas natin. At siyempre gagawin din niya itong priority bill. No? Pati si House Speaker, si Speaker nga ako, ginawang House Bill number 1. Andyan ho si Senator Kiko din at nakatutok dito. Health is the best wealth sa mga working millennials na may kakaibang challenge pagdating sa kalusugan sa panahon ngayon. Body wellness, mental wellness, at financial wellness. Be sure balance ang lahat sa DWIZ Life Balance. Kasama sina Daryl Justin at Gia Rafael. Monday to Friday, 6 p.m. Tama. Latest, pinakabago at tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Pilipinas, narito na ang mga tamang balita sa mga oras na ito. Masasaklaw ng panukalang batas laban sa political dynasty dapat malinaw. Detalyeng hatid ni Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Hanggang sa anong degree of consanguinity o pagkakamag-anak ang dapat ikonsidera na dynasty? Ito ang tanong ni Senator Erwin Tulfo sa sinimulang pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reforms sa mga panukalang batas laban sa political dynasty. Gate ni Tulfo, mahalaga na matukoy kung ano ang mga kondisyon na bumubuo o nakapaloob sa political dynasty. Kung ang saklaw lang ba nito ay elective position o kasama na rin ang appointed position. Gate ni Tulfo, ang pinakasentro ng problema ay nasa constitutional gap kung saan bigo ang Kongreso na ma-define kung ano ang political dynasty. Aminado si Tulfo na mula siya sa pamilya ng emerging politician kaya nais niyang malinawan ang usapin ukol sa political dynasty. Hindi anya ito pag-atake sa mga pamilyang nasa politika kung hindi para mapalakas ang institusyon at makapagbigay ng pagkakataon sa bawat Pilipino ng patas na pagkakataon para mamuno o manungkulan sa gobyerno. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Samantala, kaso laban sa 25 empleyado ng NFA minabadali na. Ulat ni Patrol 38, Jen Patrolya. Minamadali na ng National Food Authority ang proseso sa pagkaso laban sa 25 empleyadong isinailalim sa preventive suspension matapos masangkot sa irregularidad. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, kabilang sa mga sinuspindi ang ilang branch manager, assistant branch manager, warehouse supervisor at staff. Layo ng hakbang na ito na magsilbing babala laban sa mga illegal na gawain at matiyak na tuloy-tuloy ang operasyon ng ahensya. Mula nang maupo si Administrator Lacson noong March 2024, nakapagpalabas na ito ng 54 show cause orders, nakapaghain ng 34 o 32 administrative
cases at may 6 pang iniimbestigahan sa Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol at Western Visayas. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat. Sa himpilang may todong lakas, DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang mga tamang balita sa mga oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News Digital Channels. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News App at DWIZ News website. Ako po si John Reese Galata, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Yeah, mga kasama, magandang umaga pong muli. Nagbabalik ang Yes, yes, yo! Topacio sa oras na Alas 11:32 ng umaga. umaga. Ito po si Attorney Ferdy Topacio. At Miss Juvie de Guzman. At narito na po tayo sa katulad ng dati. Yes. Paborito nating bahagi na pinamagato. Pakita mo, tweet mo. Wala ka lang mata. Well, attorney, Feel na feel ko yan. binabaha tayo. Binabaha tayo. Binabaha tayo, siyempre. Masama nga yung flood control eh. Binabaha tayo ng mga messages. Pero alam nga mga kaibigan, take it from Attorney Topacio. Attorney, mauna ka na. Ay, sige, ikaw na muna. Ako na Ladies muna. first. Oh. Okay, so batiin lang muna natin. Salamat sa iyo ng marami, Josephine Salvador ng Guagua, Pampanga. Mabuhay po kayo. Lahat ng mga oo. taga Rosario Medical Center. O, di ba? Ano yan, makikinabang sana sila sa PhilHealth. Sana lang, ha? Wish ko lang po. Sana, ibalik na. Oo, ibalik na. At hindi lang po yan. Lahat ng mga pagkukulang, alam nyo naman, mahal na Pangulo, Yan. pananawagan namin yan. At narito na po yung mga magigiting natin Nakikinig naman, panauhin. paminsan-minsan. Yes, nakikinig naman. Oh, Hindi, anyway, sige. madalas yun, attorney. Sige. Oo, Go. ito naman ang ating mga YouTubers, si Opo. Maricris Roldan, from the country of Oman, Yan. Loida Dabuet, Emcel, Gerald Carsado, from Hi. Tambalos dos Crocs country daw. Ron Ricafort, Ayan na. yan, Ronald Pagio, Pampanga. Opo. Yan, nandito rin si Ayan. Romel Medrano. Hi. Okay. Oo. Nandito na si Romel Lopez. Good morning, watching from British Columbia. Papa J, bakit ayaw gumalaw ng ICT? Hawak nila ang rerouting ng link ng website. Ano ba ito? Ano yung ICT? Anomalous website, yung sa online gambling siguro ito. Yun. Okay. Ikaw, pa-shout out daw, watching while working at home. Yan, Kankalus Hi. TV, attorney, kahit sa FB flooding ang ads nila, kainis talaga, nagpa-pop up. Ay, sinabi mo. Oh my God, oo. Etong si attorney Raf Andrada, yung batang-bata ito Opo. na aming associate, inis na inis siya. Kasi nanonood siya ng porn, biglang magpa-pop up yung online Porn naman gambling. pala. Oh. Ikaw talaga. May Perez! Oh. Yan, Rogelio Malaran. Opo. Hindi, kahapon nanonood ako ng Senate hearing, pop-up ng pop-up. Yung Bingo Plus. Oo. Opo. Kaka-invade na det sa Brano.